Hindi, honestly, masipag na siya noon. Like, before training, nakita ko siya, nag-shooting na. Di ko nga lang alam kung sarili niya yung gusto niya yun or pilit siya ng tatay niya. Diba? Ako, Mix, ang masasabi ko lang, ang galing ng mga bata ngayon. I mean, kailan na to ko na? 20. 24. Kaya dad, magandang kami. Pwede pa. Ano pa natawag mo sa kanya sa game? O sa practice? Coach. Hindi Coach Daddy? Coach Dad. Ninong ko pa yun. Talaga? Oo, ninong ko pa yun. Sa game, nagpapamano sa akin. Nahiya. Bago tayo mag-tip off ngayong episode ng Rebanse, shoutout muna sa ating sponsor na Sports Plus, ang sports betting app na para sa tunay na basketball fan. Sino bang hindi gustong manalo habang nanonood ng MPBL? Sa Sports Plus, pwede ka mag-bet sa iyong paboritong team. Live, real-time, habang nangyayari ang laro. Ligtas, madali, at exciting. Visit sportsplus.ph ngayon at simulan na manalo. Okay, tara na! Rebanse na! Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, nagkakamali ka dahil dito ang bawat play ay sinusuri, bawat galaw may meaning, at lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Avisames. Ito ang podcast na hindi lang basta recap, ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe picks, walang preno, game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Christian Luanzon. We are finally here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, we will discuss it one by one. I am Joe Gomez-Deliano. Dahil sa show na ito, kung may issue, syempre may sagot. Kung may talo, may rebanse. So, ito na, no? Bagong season, bagong show. Coach Christian, Joe, Hello? napakasaya ng simula ng season na to, no? Because maibabahagi na natin yung mga on and off the court stories dito sa ating show na Rebanse. Kumusta kayo? Finally, after 8 seasons. Yeah. Diba? And obviously, we have a lot of people to thank for Senator Manny, ating chairman, founder, and ang bagong partner natin this year, ang Sports Plus. And syempre, ito si Joe, player pa to eh. Oo Di ba? Pero ano ba to? Kanina, binibiro siya. Mamaya, papakilala natin mga guests natin. Pero ano ba to? Bagong career ba to, Joe? O ano? Well, you know naman, I'm just happy to be here, something new, and at the same time, I'm excited to interview also my fellow players here. So, and yeah, looking forward to what's coming next. Tsaka syempre matutulungan tayo ni Joe sa mga feelings tsaka thoughts ng mga players, coach, di ba? Inside info rin. Di ba? Inside info rin talaga. Pero bago natin ituloy ang usapan at kwentuhan sa season 8, pag-usapan muna natin yung napakagandang pre-season natin, no? Na hindi parang pre-season, Coach Chris, nakita mo naman. Ang ganda naman kasi no? I think first time maybe in Philippine history, that 4 games, a total of 4 games, and then 2 venues, and then, to cover it simultaneously. And then, ang ganda pa ng mga games natin. Now, may mga blowout games, yes, Yeah. pero meron ding nakakagulat na laro doon, no? Something that people didn't expect. And I think, yung best player na sa larong yun, makakasama natin dito mamaya. Pwede siya mag-angas mamaya. So that's talking about, obviously, the opening ceremonies of both Caloocan and Binyan, no? Right. Pero pag-usapan din natin yung pre-season, coach. Di ba? Ang saya rin nung naging pre-season natin. Yes. Hindi siya parang pre-season, di ba? Sineryoso ng Abra, sineryoso ng Quezon, di ba? Tama. Nagkaroon tayo ng parang teaser bago ipakita yung buong movie. Kahit na itong movie na to, daig pang series ng Avengers na 10 buwan tayo magsasama hanggang Disyembre. Tama. Pero yun nga, nakita natin kung paano bakbakan yung mga teams na yun. May mga nagpakilala rin, no? Tulad ng, let's say, yung team ng Quezon City. Obviously, yung team ng San Juan, marami silang mga bagong players. Parang galing sa puso mo yung pag-announce mo Siyempre. nun, di ba? Pero at the same time, no, tulad ng Jensen na laging playoff contender, baka ito na nga yung taon nila.
na Maaari. mahigitan yung stint nila above the semis. Could they be the dark horse, no? Hindi natin alam sa South. Well, Malalaman it's natin. only the first game. So yan na pero nga, tingnan natin. Coach Chris Joe, no? Let's start. Napag-usapan na nga natin yung preseason natin, yung opening. So now, let's start with a quick recap with our opening day games. So, start tayo. Matchup ng Cebu and Rizal. No? That was a score of 81-65. Now, ang turnaround doon, dikit pa yan nung first two quarters. 29-11 nung third quarter, which really turned the game around and naging blowout victory yun para sa Cebu. And sino pa ba ang nagdala ng larong yun? Oo nga. Mukhang palagay ko kamag-anak ni Gary David to kasi panay Granada ang pinasabog niya. 29 points, 5 of 11 from the 3-point line. Si June Manzo, yung 5 3 points yun may 5 Granada rin. Yung kanilang literal na kayang tinapon doon. Hindi ko alam kung ang middle name ba na ito, David ba? Malalam. Diba? And syempre, nabanggit natin kanina, Gensan Warriors versus Binyan Tatak Gel. Ito yung larong siguro unexpected result dahil alam natin talagang itong Binyan, especially after how they finished the season last year of being really minutes away from the national finals, retooling that lineup, dinagdag pa. Si Nick Cabanyero ay stand out from the UAAP, mythical team member. Pero, hindi nila alam. May bagong gwardiya rin itong Jensen na 34-year-old. Oo. Di ba? A late fourth quarter rally. Silence, the Jensen silenced the home crowd. Hesen Gabo, 15 points with the game-winning assist to seal that game, kay Chris Porter, yung kanyang pick and pop dun sa ibabaw. Isama mo pa yung 6 rebounds and naglaro ng halos 32 minutes. Grabe, Sino pa ba? Hesen Gabo. Oo, grabe. Kasama kaya natin siya ngayon? Pareho build up natin sa kanya. Kasama natin. Coach, could you call that game an upset? Do you feel like it was? It's gonna look like an upset, pero tulad nung sinabi natin kanina, itong Jensen, nagpalakas din naman ng gusto ng kanilang lineup. Mas naging bata at mas naging athletic. Yung isang featured game din natin, itong Mindoro kalaban ang Manila Batang Quiapo. Ayun na? Bakit ko nilakasan yun? Oo nga eh. Bakit? Sino Malay ba ko. nilalaro sa Manila Batang Quiapo? Ang ganda pa rin ito nung una nung first half. Oo nga, nung first half, Ilan- nahalaman pa kami ng Ito ba naglaro? Ay, Okay, go. parang, sino nga ba? Ikaw na. Okay, Ikaw na. Alam ko labag sa kalooban mo to. Oo. Ikaw na. Nung first half, okay naman yung start ng Manilang Batang Quiapo. We were up 10, but then second half, medyo nawala na yung pulso siguro. Bumigay and they made some good adjustments. Grabe, may hati pa. Dahil ba to Hindi, talo kayo pero- o dahil less than 10 minutes ang playing time? Ay, naku. Kausapin natin si Coach. Maxi! Oh Coach my. Maxi, Shout out. Wala na akong control doon. Tinitignan ko yung numero, 7 points naman si Joe Oh, all in the 8-7. first half. Tapos, wala, hindi na nakabalik. But, it is what it is. We have to trust the coach. Although we lost to the game, player of the game, Bam Bam Gamilinda. Si Kobe. Oo. Kobe. Oo, si Kobe. Naging Yeah. teammate ko ba yan? Ah, Ikaw. wow. Ganun ako katanda. 29 points, 10 rebounds, 3 assists. Mm. Sino ba naging matchup nyo kay Bam Bam? Ba't naka-29 yan? Sino nga ba? Well, I think matchup niya sila Decoy Lopez. But Okay. we have to give credit also to Mark Doligon because he dropped 30 points. Tama. Although Tama. we still took the L, but still a lot of games to go. So First game pa lang. First game pa Sige lang na, naman. kunin mo na rin yung second Oo. game. Huwag muna na yung umiyak dyan. Kunin mo na diba? yung second game, Joe. Second game. Okay. Itong Batangas. Okay. Ikaw na, coach. Medyo na ako First day daw. Na ako Okay lang. Sige, ang Batangas City Tanduay Rum Masters, after a shaky first half, Ilagan, ang ganda ng nilaro dito, led by Arth de la Cruz. Pero, second half was a different story. Medyo nagkaroon pa ng konting pisikalan dito. Yes. Hindi naman rumble.
no? Pero But that's what 82 we love about the MPBL, Coach Chris, di ba? Oo. Pag medyo emotional na yung players, lalo ako, inabang ako yan eh. Sa totoo lang. Tough love. Tough love. Oo. Mamaya, itatouch din natin yan yung topic na yan. Yes, Oo, yes. dahil may guest tayo na sanay sa tough love dito. Okay. At the home team, dahil nilaro yan sa Batangas, the fourth quarter to defend the City of Gold at ang best player doon, ang kanilang bagong pirmadong player din, mahusay naman na laro to. John Nermal, 20 puntos, 8 rebounds, 3 3 points niya out of 7 attempts. Okay, so it's time to bring in some reinforcement kasi kanina mo pa nga napag-uusapan, Coach Chris, hindi sapat na kami-kami lang ang nag-uusap dito to really understand what went down on the court. We need someone or people who actually felt the heat of the game. Mga Karibanse, joining us today to give us the inside scoop and the players' perspective, let's welcome from the Jensen Warriors, Hesed Gabo and Kyle Tolentino. Okay, palakpakan! Mga idol to, mga idol. Oo. Okay, kumusta kayo? Alam kong galing kayong practice. Ang practice daw nila, syempre, shout out sa kanilang Parang si college Coach, yan. no? Oo. Na si Coach Elvis Tolentino. Ang practice yata nila 6 to 9, 10 6 ng to 10, umaga. 6 So, to anong 10. oras kayo gumigising pag ganun? Siguro before 5. Oh, ayun na nga. Pero, dumiretso sila dito sa atin at nakisama. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong Si dalawa. Joey. No, si Joey. Si Joey. Si Joey pala, Oo. tropa pala. Tama. Kasi former Yeah, teammate. I used to play with Kyle and we played under Coach Elvis and their training is the hardest I've ever trained. So, yeah. But you are what you are today. Yes, definitely. Yeah. Okay. So, Kamusta? pre-season Kamusta yan, kayo? magkakampi sa Marikina. Mhm. Yeah. Okay, go. Kamusta kayo? Okay naman. Medyo pagod pa since last game. Grabe yung last game namin. Talagang sakit sa katawan kinabukasan eh. Kwento Pagod kami pero ng- masaya. Oo, Ah, masarap. panalo. Sobrang sarap ng pagkapanalo namin. Okay. Coach, yung pinag-uusapan mong game nila kanina? Ano Oo gusto mo nga eh. tanungin? Curious ako, ano ang naging preparasyon nyo ron? No? Alam naman natin, ang Binyan, no, isa sa mga expected teams after nga nung performance sila. Marami rin sila mga bigating mga pangalan. Siyempre, nandyan si Pinoy Sakuragi, sila Pamboy Raimundo, Carlo Lastimosa. But, you guys, obviously, you got that win. Kayo rin, Kyle, may bago kang teammate ngayon. Di ba? May nawala kang mahusay na gwardya from last season. Pinalitan ng mas mahusay na gwardya. Just talk about yung addition ni Hesen sa team nyo this year. Gaano ka-importante to, especially sa larong yun. Si HG. Nagulat din ako nung unang nag-commit sa team namin. Nung una, akala ko baka hindi siya tutuloy. Pero, laking bagay kasi nawala si Kuya Nico eh. So, technically, yun yung nung nawala si Kuya Nico, parang kulang namin yung talagang guard na tatahayin ng depensa, mag-a-attract ng defense. Kita naman natin last game, talagang nagawa ni HG yung role niya eh. So, laking bagay talaga. So, napag-usapan ni Kyle yung, kumbaga, yung role ni Hesed sa Jensen ngayon. Tanungin ko naman si Hesed, gaano kadali pumasa pag kay Kyle Tolentino may bibigay yung bola? Kumbaga, gaano rin ka sarap maging teammate si Kyle? Ako naman, kumbaga, very giving ako sa mga teammates ko. Nung unang nag-commit ako sa Jensen, pag inaaya ako mag-extra work, laging, tara, basta pag may extra work ka, sama ako palagi. So, doon siguro sa ginagawa namin, na nadala din namin sa game, yung kung paano namin paghandaan, na kung saan siya makakatira, kung paano niya ititira. Mm-hmm. So, ayun, mas madali yung trabaho kasi kumbaga kung ano yung ginagawa na namin na normal Sa skills. sa skill work nadadala namin sa game. Speaking of yung mga skills at saka yung paghahanda, alam ko naging maganda rin yung road nyo to the MPBL, like for example si Kyle, he started with Letran, but of course alam naman natin na it could be a blessing and a curse that he has his father as his coach, but obviously when it doesn't really work that well for you in one part of your career,
there's another one that comes along. And for him, it was the MPBL because his dad was then the coach of the Marikina Shoemasters. Kwento mo sa amin, Kyle, yung journey mo mula Letran papuntang Marikina. To be honest, siguro yung journey ko as a Letran Knight, dahil din sa MPBL yun eh. Kasi when I first started playing sa MPBL, parang it was pandemic ata yung invitational. So that time I had no offers coming out of high school. So, and then yung first game ko doon, I remember, sa Yeah. MOA. yun, Yeah. parang very first game ko, siguro sinuwerte ako na nakapag-best player ako agad. Then after siguro ilang weeks doon na tinawagan ako ng Letran, pinaangat ako sa seniors nila kasi doon ako nag-high school eh. So, ayun, siguro MPBL talaga yung, if walang MPBL, siguro, I don't know, kung May nasa... naaalala ko nung game na yun sa Invitational eh. Ikaw Alam din ko, yun. naiyak ka nun eh. Naiyak ka. Actually. Tapos, ito yung secret na hindi ako mapapatawad ni Coach Elvis na ikukwento ko. Nakita ko, naiyak din siya. Paglakad niya papuntang dagat, nakita ko gumanon. Oh, ibig sabihin, hindi natin nakikitang umiiyak ang Coach Elvis Tolentino. Correct. Never. Siguro dahil first game Yes. ko din. First game mo rin. Ano. So, ayun nga. Ang ganda nung naging journey ni Kyle, no? From Letran, tapos napunta siyang MPBL. Tapos, nag-Marikina kayo, no? Nag-Marikina, magsama kayo ni Joe. Right. Oo. Pero yung stint ko sa Marikina kasi parang pa 3 games, 4 games lang eh, every season eh. So, kasi meron pang time na nagkakaroon ng eligibility sa NC. So, I had to go back sa school namin. So, parang ilang games lang din ako nakakalaro. Then, parang ilang seasons din ako sa parang first 2 years ko, I was with Renz, Brent, diba? Sila Caralipio. So, parang yung role ko talaga, parang sa practice, more on sa practice, tulungan sila. And then, nung time na nag-graduate na sila, parang supposed to be kami na eh. Yeah, But- he's referring to Brent Paraiso at si Sila rin. Abansi. Sila Mina. Abando. Yeah. Yeah. And then, siguro nagkaroon ng changes sa coaching staff. Ayun, siguro yung happen na hindi lang ako pinalad doon. Kaya I had to, sakto, nung wala akong team, biglang, there come the time na nakuha si dad ng South Cotabato pa nung time na yun. Yeah. So, I had to choose din kung anong, Itutuloy mo pa yung itutuloy ko pa with Oo. other school or magko-commit na ako sa Jensen. Ayun, nagsayang din yung opportunity ng Jensen. Ginrab ko na kahit na. So, speaking of the NCAA, na pag-uusapan na yung Letran, si Hesed rin, galing din ng Mapua. So, Correct. NCAA team din yan. Alam ko, kasama mo during the time, sino ba? Ikwento mo. Last playing year ko, ang mga kasabay ko si Andrew Estrella. Okay, na Tas nag-QC rin. Coach, no? Teammates din kami. Mahusay yun, ha? Naman lang. Galing. Yeah. Galing. And I believe CJ Isit and Josan Nimes, no? Oo, That was pero the mas time. nauna sila matapos sa akin. Ahead sila siguro mga 1 year. Okay. Oo. Tapos naalala ko kinukwento ni Sedelf noon na parang nung dumating ka daw sa MPBL, pinagtataka nila, bakit Hesed na to? Leo Gaboto sa NC. Kumbaga, kilala ka daw as Hindi ko alam yan, ha? Oo, kinukwento ni Sedelf. Kwento mo yan. As Leo. Oo. Ewan ko for some reason dati pag sinusulat yung pangalan ko, nilalagay nila dahil Hesed Leo yung pangalan ko, Hesed Leo Jose. Ang nilalagay nila, Leo. Leo yung mas siguro. Tapos, ayun, Pero sa bagay, maganda rin yung tunog LG. Kasi tawag niya sa'yo HG. yeah, AJ. may Kaya kung alam nalaman yung Leo kasi. Refrigerator. Simula ngayon, LG na tawag ko siya. Tapos nabalitaan ko rin na nabalitaan ko sa ating kaibigan na si Javi Palanya. Kinukwento niya na sa QC daw, pag sinabi mo daw Hesed Gabo, kilala daw ng lahat ng tao sa lahat daw ng interbarangay. May kinwento pa siya aking 80 points. Totoo ba yun? Aba. Wow. Aba. So, ang ibig ba sabihin nito, before Pat Buena, there was Hesed Gabo in Quezon City. Oh. Hindi. Kwento mo yun. Galing yung Pat Buena. Hindi nung high school kasi ako, yung team namin medyo parang kailangan mas double effort ako para manalo kami kaya puro look to score ako ng high school. High school. Sa St. Vincent, sa West Okay. Avenue. Okay. Yun, kaya yung time na yun, puro lang ako palagi. Score lang ako.
Ganun. Coach Biz Scorer yan. pa Coach ba? Biz, Coach Biz. Coach Biz, yeah. Scorer pa siya. Scorer ka pa ba? Ngayon, kung ano yung Okay, kung ano okay, yung nasa, Next, babalik lang ako kasi nabanggit ni Hesen kanina, no? Tatawid ulit ako kay Kyle, Mm. Kasi nabanggit nga niya kanina na ngayon magkasama sila, niyaya niya mag-extra work. Curious ako ron eh. No? Yeah, ang tanong ko actually para kay Joe, since naging mag-teammate sila ni Kyle, no, bagito pa si Kyle doon, di ba? Yes, yes. Sabay pa yung letra niya. Ngayon, obviously, wala na. Masipag na ba siya noon? Pag niyayaya mo magano? O hindi Oh. pa? Honestly, masipag na siya nun. Like, before training, nakita ko siya, nag-shooting na. Hindi ko nga lang alam kung sarili niya yung gusto niya yun or pilit siya ng tatay niya. So, ang difference kung nasa puso niya nung time na yun. Oo. Ngayon, kasi mukhang nasa puso na eh. Oo. Okay. So ano, Kyle? Kukontra ka ba? May rebanse. pareho May eh. rebanse si Kyle. Dalawang taong kayo magkasama nito. Isa pa lang kayo ni HD. Siguro lang, syempre, darating yung time na hindi mo ramdam yung sarili mo sa mabigat yung pakiramdam mo ng araw na yun eh. Yun yung maganda na may father ka na nagpupush eh, talaga na. Yes. Atay ka na Grabe. yun. Oo. Hindi. Coach Elvis. Coach Elvis. Coach Elvis. Coach Elvis. Tinuruan mo kasi. Kuya lang. Okay. Hesed, So, ayan. kasi when it comes to you, veteran ka na sa MPBL. You've been to QC. You won a championship with Nueva Ecija. In Pangasinan, you had a very clutch shot in the playoffs. Tama. I don't know if you guys remember Yeah. that. Yes, who would Okay. forget? Very well. Yeah. Now, you're in a new team. You had a near triple-double. Ano yung pinakamalaking difference sa team na to sa lahat ng pinaglaruan mo na team sa MPBL? Wow. Mag-ingat ka. Baka mapanood ng tatay mo to. Head coach Gerson Cabildes. Dadating tayo dyan. Difference. Siguro yung hindi ko siguro sila i-differentiate pero yung meron sa team na to ngayon, parang lahat gusto magkaroon ng chance. Gusto ng opportunity maglaro. At syempre gusto manalo. Tapos parang sa leadership ni Coach Elvis, parang paano ko ba i-explain? Safe yung May mga sagot tao. eh. Hindi, wala naman. Kasi syempre yung mga pinanggalingan kong teams, kumbaga, Star. oo, parang ganun, parang lahat ng posisyon loaded. Ito, mas more of yung Attitude talaga. ganun. Mas gusto nila ng chance na kami naman dyan, ganun. Right. Hindi ko lang Ganda. makaput into words. Healthy Oo, competition. Uy, sandali lang mga pre. Mag-time out muna tayo. At speaking of mga winning moments, nandito na ang Sports Plus, ang pinaka-legit na sports betting app para sa bawat Pilipinong MPBL fan. Pwede kang mag-bet sa game outcomes, top scorers, kahit quarter by quarter pa. Lahat available sa iisang app. Plus, may live updates at real-time odds para laging updated ang inyong bets. Okay mga idol, tara na, rebanse na. O di napag-usapan na rin natin. Binuksan na ni Coach Christian. Matanong kita. Alam ko, 8 years ng MPBL. 1 year ka lang nawala, no? Dahil umangat ka ng PBA. So, technically, 7 years ka na. 7 seasons ka na sa MPBL. And out of the 7 seasons, kung di ako magkakamali, 5 ka kay Coach Gerson. Tama ba? Nueva Basilan. You started with Basilan, no? Sa kanya ka na. And then, Nauna muna siya sa QC. Quezon City. Let's not forget, okay, one of the greatest upsets in NPBL playoff history. He was a part of that. 7 seed ba kayo nun? Kalaban ng Makati? 7 seed, kalaban ng Makati. Makati was a favorite team. Was it season 2? Season 2. Season 2, kung di ako nagkakamali. Di ba? Parte siya nun, no? And para sa akin, isa sa mga ano yun eh. Kumbaga, it served like a springboard. Not only to him, but also even si Alday. Si Alday nakilala ng husto after nung playoffs niya as a scorer. Yeah. No? So, and
to where he is now. So yun. Anyway, Mix. Okay. So, ang tanong ko, I think 5 seasons kayo kasi kung di ako magkakamali, magkasama kayo sa Basilan, Nueva Ecija. Tama? Tama. Pangasinan, 2 season. Ay, tama ba? Parang tama. Oh, anyway, Mm. ang tanong, namimiss mo ba si Coach Gerson? Hindi, syempre, miss ko Siyempre, si, anong nadala ni Gerson sa buhay mo? Hindi, syempre, miss ko si Coach Gerson. Siya yung parang, kumbaga, kung ano man yung naging opportunity ko sa basketball, Mm. hindi mangyayari lahat yun kung hindi niya ako binigyan ng chance sa Basilan, kung hindi niya ako kinuha sa Basilan. Mm-mm. Ayan. Parang iiyak na. Hindi. Alam si Joe lang iiyak eh. Ay, sige, sige. Ikaw rin pala. Napag-usapan na natin yung mga head coach. May tanong ko kay Kyle. Kyle, Ano to? Teka. Father and son question ba to o love life? kasi sa kanya father and son din halos. Kay Kyle rin. Kyle, sa ilang seasons mo na sa MPBL? Hindi ko masabi kasi nga, gaya yung sabi ko kanina, Ganon, ano? So, may Parang- ng more or less 4 or 5 mga ganun. seasons. Mga ganyan. Wala kang ibang naging coach kung hindi, of course, your dearest father, Coach Consi Elvis Tolentino. Ang tanong ko sa'yo, kung wala ka kay Coach Elvis, sino ang pinapangarap mo ring maging coach? Mas mahirap na tanong yan. Oo. Kasi pwede palayasin sa bahay mismo. Hindi, Kasi mabait yung isa ka. hindi nakatira kay Coach Johnson. siguro, daming magagaling din na coach pero Yung curious ka, parang curious ka na, paano kaya maging player ni Coach ganun? siguro kay Coach Gerson din. Mm. Kasi, yung nakikita ko sa kanya, ano din siya parang same sila ng dad ko na very passionate din sa laro kasi may ilang team siya ngayon. Three teams, di ba? PBA, may AYAC pa siya, tapos may Caloocan pa siya. So, hindi mo naman magagawa yun kung hindi ka passionate sa laro di ba? Ako, Mix, ang masasabi ko lang, ang galing ng mga bata ngayon. I mean, kailan na ko na? 24. Ayun! Bata ako! 24. Pwede pa Kay dad, magandang din Oo, pwede pa. 24. 24. Ang galing ng mga bata ngayon, nakita mo, ginamit niya, passionate. Yes. Ang galing kasi ang ibig sabihin nun, laging galit. Yun ang ibig sabihin nila nun. Di ba? Pero ano talaga yan ang personality ni Coach Gerson at ni Coach Elvis, which, personally, I really respect, no? I mean, ito si Coach Elvis, inaabot ka, actually, halos ka-batch ko yun si Coach Elvis. And, we're talking about history here, MPBL, di ba? 8 seasons, and then the way nag-opening tayo nung last Friday. Coach Elvis was the starting point guard for the first and so far, the last championship ng CSB. This was 2001. Tama ba? O 2000? 2001 ako. 2000. Under, 2001 daw kasi pinanganak na siya. anong taong ka pinanganak? 2001. 2001. So, 2000. No? Championship Under baby. the late Coach Dong Vergere. No? May mahusay sila na manlalaro noon. Baka kilala mo, si Sunday Special. Siyempre. Nag-MPBL din yun, by the way. I think 1 or maybe 2 Nabotas. seasons. Nabotas. Nabotas. Player din. That was with Ives Sazon, tama? Tama. Nabotas tayo. Player din ni Coach Elvis. Mm-mm. No, yun yung unang hinawakan ko po na ni Coach Elvis no first season. 1 year. Nagpa-practice ba kayo? Nakiki-point guard pa rin dyan? Nakikitakbo-takbo pa rin? Dati siguro nung college sa PCU, sumasabay pa siya dati. Pinagbabanatan niya yung mga player. Ayun na, lumalabas na. Lumalabas ka Kanina naman. passionate conservative. May mga sa laro, pag naglalaro siya, point guard, physical kasi yun si Airpods So, Nakikita ko naman. physical siya. Nabanggit mo na rin yan, no, Joe, since dalawang taong kayo magkasama. Yeah. Wing ka, Rizal laro mo. Oo. Ito, stress din to. Nung nagbabantayan ba kayo sa ensayo nito, sino ba ang nagkaroon ba ng konting init din ng ulo sa ensayo? Kasi alam ko, nangyayari din yan. Alam mo, halos everyday actually. Kasi si Coach Elvis, sobrang discipline niyang tao na ayaw niya yung nagsaslack off ka, ayaw niya yung patamad-tamad, kahit anong scrimmage pa yan. So, yeah, every time we would have a training, we really have, as in, bakbakan talaga kami. Pero sa Iba inyo talaga. ni Kyle, nagkaroon ba ng instances Oo, na kasi kami pwede mo nang ikwento ngayon since hindi na kayo magkasama? Oo. May mga may asaran din kami dyan. Pero kami nga din kasi same position, so everyday kami yung bantayan. But it's also a good competition, alam mo yun. Yung parang,
Even though, even, yeah. Good competition. Di ba? Ang gagaling sumagot, Yeah. coach. Okay. Di ba? Palagay ko may future sa politics. Okay, so, eto na nga, nandito na tayo sa season 8, ano? And napag-usapan nga ni Coach Chris kanina na medyo iba yung run ng Gensan, no? This season. Kumbaga, sawa ng I'm excited matalo. for them. Yes, I'm Yeah. excited for them as well. Sawa ng matalo ang Gensan Warriors. So Kyle, tatanungin ko sa'yo, ikaw, kumusta? Paano mo hinahandle tong expectations na to? Yung ngayong season. Siguro ngayong season, mas malaki yung load, lalo na sa akin. Kasi, parang kami na ilan lang kami natira sa team eh. So, yung mga Ikaw, bago, si si Val, Larry. sila Johnny, yan, sila Eloy. Ant-Man. Oo, si Eloy. Parang, syempre, kahit na sabi mong mas experience sa amin, iba pa rin yung matagal na naming alam yung system eh, kung ano yung, lalo na ako, kung alam ko kung ano yung, On and off the house. alam ko kung ano na yung mga ayaw ni Airpat, kung ano yung mga gusto niyang attitude sa player. Ano Kung pala tawag mo sa kanya sa game? O sa practice? Coach. Hindi Coach Daddy? Coach. Coach Dad. Ayun. So, technically, kailangan mas maging, ako yung mag-start ng mga gusto niya. So, bawal akong mag-relax. Kaya minsan napupuna din yun pag nakikita niya relax. Parang parang big expectation din, though, naman sa akin na masaya naman ako na ganun yung nagiging role ko ngayon, di ba, kaysa sa di ako nagagamit. Ayun. Okay. So, yun na nga, pinag-uusapan ng expectations. Pag-usapan ni Kyle, yung kung sa tingin niya, how he would handle the expectations of the season. Ikaw naman has said, I mean, you are used to the big stage, no? You have been a champion. Last season, you made Pag game-winning shot lang. pag game-winning shot lang. Last season, obviously, you made it to the top of the North against, obviously, the Abrasoy North Weavers. Meron silang tanong dito parang sa tingin mo ba, etong kung nasan ka na ngayon sa MPBL dahil ang dami mo nang nadaanan, what do you think separates your MPBL career from, syempre, nag-PBA ka na rin, nag-NC ka. So, gusto nila malaman, etong stage na to of your career, paano mo siya ma-differentiate dun sa mga other leagues? Siguro, rin ako, swerte din ako dun sa opportunity na nagkaroon ako sa MPBL. Unang team ko, Quezon City, high school coach ko si Coach Vase. Tapos, si Coach Gerson naman, nung kinuha niya ako sa Basilan, parang sinabihan niya lang ako na, dito walang ibang isipin. Ang isipin mo lang maglaro, mag-basketball. Yun lang isipin mo. Kumbaga sa akin, yun lang din naman yung gusto ko. Passionate din ako Passionate din ako. That's the word of the day. Passionate. Okay. 6 na beses na nababanggit. So ayun, yung opportunity to play siguro, yung Difference. yung nagse-separate siguro na Oo, tama ka doon. And dahil nga napag-usapan yung MPBL, nakikita mo naman, ikaw nandyan ka since season 1 di ba? Paano mo siya kumbaga, ano na siya ngayon para sa'yo? Parang how competitive is the MPBL now compared to how it started as a player? As a player, malayong malayo na kasi nung unang nagsimula yung MPBL, medyo maraming teams na marami pang mga veterano. Pinaganda mo pa, mas maraming tito no first 2 seasons. I agree with that. Witness tayo sa lahat ng yun. Dati, Ikaw ang pinakamabilis dun Ngayon, Tapos, marami na kayong mabibilis. Tapos dati nagdo-double job. Di ba may trabaho pang iba yung ibang players? Tama. Tapos, Tama. ngayon parang... Jeff Murillo. Itikit mo sa si Cap Jeff, Quezon City. Uy, naglalaro pa rin yun Nakita ko Double naka-jersey. job pa rin si Kaya Jeff. ako. Coach saka assistant coach. Sige, go. Tas ngayon, kumbaga parang pag hindi ka nag full time, pag hindi mo pinaghandaan, tapos ang kakalabanan mo, sila Alarcon, paano?
'Di ba? So, mas bata na rin yung liga Saan nga ba ngayon. naglaro yun? Sorry. Ay. Nung interview yun, sabi niya, ano daw eh, ang bait daw ng coach niya eh. Sorry. Kaya yun yung binanggit ko, Coach. Kaya, Sorry, Hassel. Go. hindi, I mean, ngayon, mas bata yung liga. Yun nga, mas magagaling na rin yung mga Oo. pinaghahandaan na rin ng mga bata, yung mga mas may edad ng konti, yung mga may mas Bait din. yung mga mas may edad, mas pinaghahandaan din yung mga bata. So, in terms of competition, malayo na yung MPBL simula nung season 1. Let me just add to that. Kasi nga, no, nabanggit natin, obviously, nag-start yung kanyang MPBL career sa Quezon City. Di ba? Naalala ko yun kasi marami kang makakakampi nun, including si Jeff Morillo, na nag-work pa dito sa Makati, I believe. Pati mga ibang kasama mo, Opo, office job, kaya gabi ang ensayo nyo. tama po. Di ba? Parang 7 to 10 p.m. Mga ganun. Naalala ko yun. Oo. Wow. Tapos, you know, the MPBL, arguably the first 2-3 seasons, no, kung saan, first season, Batangas. Teammate pa nila ang unang nag-MVP. Balakunya. Si Balacuña. Yes. Okay, and then second season, nag-champion si San Juan. Mhm. Di ba? And then third season ng Davao. You could say that the Then- first 3 seasons, ang muka ng liga ay si Marky, Okay. Diba? Yeah. si Injek. So, sorry, yun ang tawag sa kanya. No racist intent. Okay? Oo. Yung pong tawag sa kanya. Okay? So, yung sinasabi ni Hesed, no? Kaya personally, sobrang excited tayo for this year. Okay? Number 1, we have a new partner. Obviously, si Sports Plus. Ang laking bagay. Second, okay, yung influx of talent. Right. You know, ibang klase, Mm. di ba? From Abra to them lang eh. Anton Eusebio. Yun. Meron ka Pre-season. talagang mga ano Hindi. Hindi. Without being biased, di ba? Anton Eusebio. Personally, nung nakita ko siya nung pre-season, iba yung nakita mo ng isang laro. You guys could attest to this. First game, sige, best player. Pero second, Third. Third. Tatlo. I think, Apat, umabot pa ng apat. Four. Mm. Best player. Yung first game, pwede mong sabihin bias yun kasi ako yung nag-cover nun eh. Sa Marikina, yung first game niya. Pero sumunod pa yung apat, double-double performance, di ba? That's just a sample size, no? And then we're gonna talk about the San Juans, the Abras, the Binyans, di ba? Sila, di ba? Kaya, we have a lot to look forward to this season. Si Kyle, sabi nga niya, 4th, 5th season, pero 24? Yeah. Tama, 5 nag-start ako 19 eh. 24 pa lang. 19. Di So, ba? yun na O nga. sige, kay Joe na rin. Ilan taong ka, Joe? 20, Ay. bata pa to eh. Nako. 27, 28. Pwede na. Bata. Pwede Pwede na. na. Di ba? O so dahil nga Slam napag-usapan. dunk king to, kaya batang-bata. Ay, Oo nga. grabe. Uy, sandali lang mga pre. Mag-timeout muna tayo. At speaking of mga winning moments, nandito na ang Sports Plus, ang pinaka-legit na sports betting app para sa bawat Pilipinong MPBL fan. Pwede kang mag-bet sa game outcomes, top scorers, kahit quarter by quarter pa. Lahat available sa iisang app. Plus, may live updates at real-time odds para laging updated ang inyong bets. Okay mga idol, tara na, rebanse na. Napag-usapan na nga yung yung kung gaano ka-competitive ngayon. Pero syempre, hindi naman natin makakalimutan bago dumating yung the Alarcons and the Forteas. Before they came along, there were legends in the MPBL, you know? I mean, ang dami ng naging pangalan na bago pa nag-MPBL and they already made names for themselves. We're talking about Mark Pingris, no? Right. There's Arwin Santos, there's Gary David. So, ang tanong ko lalo kay Kyle at saka siguro kay Joe, no? How is the experience actually playing against legends? Kung baga, di ba, parang makakabantayan mo, Gary David. I mean, nakakagulo ba yun sa laro nyo? O mas Na nai-inspire ba naglaro kayo? ng pre-season, ha? Nung Oo, huling pre-season sa oo. Bataan. Naglaro siya. So, baka nga makalaban pa nila. Mm-mm. Actually, di ko din ni-expect yun eh. Kasi, gaya ni si Ping, si Kuya Ping, ninong ko pa yun. Ninong ko pa yun. Talaga? Oo, Oh ninong ko my pa yun. God!
Kaya, Teka, di ko- paano naging close si Elvis saka si sa RPT Mata nung Okay. dati. Akala, So, oy, baka merong Hindi ko alam yun, inaanak ka dyan, coach, ha? Hindi ko- Baka may inaanak ka rin. Ninong ko pa yun. Kaya minsan niloloko din ako ni Kuya Ping pag sa game, nagpapamano sa akin. Nahihiya. So, yun. Hindi ka naman binigyan nung last game. Hindi naman. Ayun, mo, Kuya Ping. Oh, si Kyle. Nakakanak ako. Ikaw, Joe. Ngayon ko na nalaman yan. Sige. Well, I think for the league and for the media, it's good, and as well as for the youth, playing against the legends will really like motivate the youth, Mhm. the ones playing, coming, because they can learn a lot. And then, alam mo yun, like once you get to play against the legends, your confidence should be higher. Kasi sila na yung legends, Right. yung pinamagaling sa country. So, yun. That's like, I think the biggest factor that playing against those legends would give. Alam ko nung media day, nakausap ko to si Hesed. Tinanong ko siya kasi parang nakwento mo yata sa akin na isa sa mga point guards na talagang pinapanood mo dati si JV Casio. 'Di ba? Ngayon, kasali na siya sa Makakalaban SCBL. yan. Makakalaban mo na. Hmm. So, kumbaga, ikaw rin, I mean, of course, you're obviously more experienced than the younger guys. Pero, ikaw ba, even at this point of your career, meron pa bang epekto sa'yo pagkaharap mo, legend? Ganun. Oo naman. Kumbaga parang pag kakalaban ka kasi ng legend, pag kumbaga bibigay ka ng respeto sa kanila by playing hard. Yeah. So, ayun, yun lang yung bit-bit ko pag may mga ganun akong kalaro. Tsaka who knows, di ba? Malay mo, magkaroon tayo ng MPBL Legends list in the future. Masali. Si Hesed. Malapit na siya. Since Kasi season usually, one, pag, di ba? pag 35 above na, 25, Pwede na coach. 25. 34 na siya eh. So, 25. a couple more years. Yeah. Okay. Pero sa tingin nyo, ikaw, kagaya mo, Kyle, sa tingin mo, bakit sa MPBL ngayon yung puntahan ng mga, ng mga collegiate players, no? Yung, dahil nag-aantay ba ng draft? Or ano bang, Siguro one thing din yung nag-aantay ng draft. Hmm. Pero kasi MPBL ngayon, gaya nga nung sabi nyo na iba na talaga yung MPBL eh. Kumbaga, parang kaya nang makipag-compete sa higher level eh. Mhm. So, yung iba siguro, mas gusto dito maglaro kasi maraming fans, tapos city-based, pinaglalaban mo talaga yung city nyo eh. And yun, yung competition talaga in general, yung feel kong magiging nila, para springboard nila going to maybe overseas, di ba? Gusto ko yan. Let me Sige, just go add to ahead, go that. ahead. Speaking of city-based, I'm looking forward, especially yung team nila. No, kasi ang alam ko, from what I hear, Mhm. but you didn't hear it from me, na I think mag-host ang Jensen maybe sometime in August or September. Wow. No? So that's something to look forward to. Baka lang ha. So, hindi confirmed. Okay. That's something to look forward to, no? Especially how yung construction ng team nila ngayon, and because maraming expectations din eh. Napag-usapan nila kanina yan, and Sigurado hopefully- ko excited yung founder natin dyan, who is Siyempre. obviously Mm. from Jensen, si Senator Manny Pacquiao. Kung Siyempre. magkakaroon ng home game nun, siguradong ang daming tao nun, no? Oo, kasi ang maganda naman sa setup natin dito sa MPBL, obviously you get to host yung mga home and away games, no? Right. But for the teams may like Jensen na medyo malayo-layo, Cebu, Zamboanga, usually, if you look at the history of the MPBL, they would host maybe at most twice a year. Okay. Obviously, the logistics part, Yeah. may mga ganong factors. But at least, it builds an excitement, sa mga Jensen fans. Kasi sigurado akong pinapanood kayo ng mga taga Jensen. So, is that something na gusto nyo bang mangyari? Syempre, kasi iba yung home court din eh, di ba? Nung ako personally na-experience ko na yung Jensen, especially nung very first game ko ng preseason South Cotabato pa yun eh. Iba yung fans ng Jensen, very passionate din. Yeah. Passionate din sila sa laro. Play na yun. Hindi naman laging galit yung mga fans ng Jensen. Pero kumbaga, like for example, si Hesed, sigurado ko na pag-usapan mo na
ma-excite yung fans na makita sila sa Jedsan. Sigurado ito, nagsisimula na yung following niya pagkatapos ng laro niya nung Friday at siguradong dire-diretso pa yan. Pero dahil nga napag-usapan yung home court sa Jedsan, gusto nila malaman, kasi ang South ngayon, coach, competitive na rin. Okay, let's admit that there were Yes. times in the past seasons wherein the North was really the division to watch. Yes. Diba? But this season, you have to check out the lineups of Quezon, diba? Binyan, Jensan, Zamboanga. Correct. I mean, Mindoro is also a good Mindoro. team. Mm. Iloilo. They're about to see some legends in Iloilo. No? Nabalitaan ko, dyan din daw sila mga former teammates. Sila Vic Manuel Kuya Vic. will be there. Si Vic nga, Jorge yes. Napoles. Yeah. So, kumbaga, ang ganda ng South ngayon. Pero ang tanong ko sa inyo, sa tingin nyo, kanino kayo mahihirapan ngayon sa South Division? Ikaw muna, Kylie. Before nung seasons. Hindi nyo na pwedeng sabihin ng Binyan, ha? Ay, sinabi ko. Before the season, Binyan talaga yung look forward ko din kasi lakas nila ngayon. Tapos, Oo. siguro, sa South lang ba? Sa South muna. Yung Quezon. Siyempre, Quezon. Oo. Tsaka ano pala, Batangas. Batangas. Kasi, Ay, oo nga pala. Batangas. Kita mo? Parang nagagalit ka na. May galit na siya, no? Ayun, Batangas Batangas. kasi Batangas. for the past 2 years, medyo nahirapan kami sa kanila So, Mas bata na rin yung team na yun ngayon. Nakahaba. Sana Sabay ng wing. pagtatrabawan namin ngayong season talaga. Ikaw, Hesed. Ang dami mo nang nakalaban na strong contenders di ba? Parang ngayong nasa South ka ngayon. Kaya ko lang ba South? Oo. Basilan. Basilan pala, Basilan. Pero I mean, yun na nga, sa'yo. Siguro yun din, Batangas tsaka Quezon. Oo. Sila yung, iba yung composition din ng team nila, tas fast pace. Tapos, syempre, magagaling din yung mga coaches. Mm-mm. Yung dalawang yan. Okay. Ikaw, Joe. I just wanna add. I wanna ask you, both of you, pero kay Kyle muna. Who is the hardest player to guard in MPBL for you? No, but you can't say me kasi given na yun. Hindi, sasagutin kaya niya to. Oo nga eh. Sino ba? Huwag yung sagutin. Magkakakumpiyansa yung sasabihin. Pwede naman wala. Hindi, siguro, ano na lang. Yung, ba natin tanong? Yan. Oh, wag. Don't give them that edge. Siguro na lang. Standpoint, The- they cannot answer that. And we completely understand. Okay. Siguro yung unang linukap ko lang sa MPBL, si Ives. Si Ives Sasam talaga. Yeah. Oo, 20 kasi point scorer na yan. Yeah. ano yun si Once upon Ives a time. parang nung nag-start pa lang ako mag-basketball, siya na yung nag-guide sa akin. Kasi from TCU to Marikina, to Navotas, sumasaway na ako lagi sa kanila So, siguro siya yung naging first na ano ko, na idol ko. Idol ko pa naman si Ives ngayon. At saka nung huling game niya, nung preseason, although preseason doesn't count. Yeah, I remember. What was that? 40 points? Yes, I interviewed 40 him. points? I remember. Oh, Yeah. 40 points. So, But he Mas still Ives. has it. Correct me if I'm wrong. I remember. You're wrong. I'm rarely wrong. Oh, never wrong. Hindi, Pagkausap si Sidel Tupas. shout out, bossing, Sidel. Before the Orlan Wamar 3-point king era, I Okay. think Ives was one of the best 3-pointers of the league, Yes. Yeah, and he was part Yes. of an all-star competition also, I think, that wherein he won But si the, Ives, green light. O, Green. ikaw. Hanggang ngayon, green light pa rin. Ngayon, medyo naglailo na siya Marikina days niya, wild. Wild. Lain mo ba yan? Lailo na Nag-40 nga siya nito muling preseason. Oh. Okay. Okay, go. Yes. Yes. Same question ba? Yes. Hindi. Hindi ako. Nilulook up. Look up na lang din ako. Siguro nung college, si Mark Cruz. Siya yung talagang, Okay. nung college ako, pag Mark Cruz yung kalaban, laging mainit yung paa Kayong ko. magkasabay, no? Pati sa college. Yes, coach. Okay. No, okay. pero Laging mainit ang paa mo. mainit yung paa ko pag binabantayan ko siya. Galing eh. Pero si Mark Cruz talaga yung look up ko nung college. O, diba? Kasi paano niya rin dinala yung letran nung Finals. yung championship run nila. Oo, 2015. Walang import. Tama ba?
Walang import. 2016. Walang import. Walang import. 2015, walang import. Walang na. import. Noong time na that the NC was still allowing a foreign student athlete, sila, they won without an FSA. Yes. Finals MVP si Mark nun, tama ba? Parang. Tama. Yes. Oo, tama. So, karapat-dapat na iduloy niya. Idol Pero yun. kung si Mark, i-guess natin dito after no first game ni Hesed, baka si Mark baka si Hesed na ang idol niya. Hindi, pero syempre, magkasama sila eh. Kailangan, tulungan, di ba? Yes, yes. Sige, napag-usapan natin yung sa South. Di pag-usapan na rin natin yung sa North. Sa tingin niyo ba, kanino kayo mahirapan? Sa Caloocan, Batang Kangkalo ba, Hesed? Sino ba? Sino ba? Hindi, mo muna siguro sa mga viewers, no? Sa mga new viewers natin, na lahat, yung format natin, mix. Okay. So, ikaw na, format. Hindi, so bale, 28 teams this season, lahat sila maglalaban-laban. So, basically, 27 games yan. Magkikita kita one time. No? Kaya, ang masakit, from a competitor, for example, if I'm, for example, a player of Binyan ngayon, ang masakit sa akin doon, makakabawi ako sa kanila kung sakasakali sa playoffs na. Tagal pa Ang eh. tagal. Ibig sabihin, ilang buwan yun. Di ba? Matagal pang rebanse. Correct. Matagal Oo. pang rebanse. Oo. So, balik sa tanong. Ako, yung ating minamahal na executive producer na si Miss Ross, ire-request ko talaga na kung pwede ako mag-courtside sa Jensen versus Caloocan. Magandang laro laban yun. Maganda Kasi, laban di ba? yun. Magandang laban yun. Sino ang babantay kay Baklaan? Diba? Sino ang babantay kay Ladina, best player nila nung last game? Sino ang uutusan ni Gerson Cabiltes na bumantay kay Hesed Gabo? Ay, Di ba? Ang ganda. Ang ganda. No, but Ganda really, I mean, sa North, obviously, the defending champions sa Abra Solid Fevers, but besides them, sa tingin nyo, syempre, magiging bias tayo ata ng konti o hindi naman? Hindi naman. Sige. Pero sa North, ikaw, Kyle. Siguro, San Juan. Kasi, grabe yung lineup nila ngayon, di ba? Tsaka Ilagan. Tropa ko si Arte. Gusto ko Shoutout kay Art de la Cruz, tropa mo pala eh. No? Ikaw, Hesed. Ayun din, San Juan. And syempre, Abra. And syempre, Caloocan. Hindi, kasi syempre, alam ko kung paano mag-prepare si Coach Gerson. Alam ko kung paano niya kakausapin yung mga tao doon. Alam ko lang kung paano. So, Alam lang niya. Kung paano. Okay, and now, out of all the talent we saw last week, we have to narrow it down to one player who stands above the rest. It's time for the Rebansi Player of the Week. So, let's start with you, Mika. Nagpapasalamat ako na sinamahan tayo ni Hesed Gabo dito at naging guest siya. Kaya kung ako papapiliin nyo, maganda rin naman kasi naging game ng Jensen versus Binyan. So ako, I'll go with Hesed Gabo. And how about you? Well, ako sa tingin ko, dahil maganda nga yung larong yon at kasama natin si Hesed ngayon, sa tingin ko, hindi siya. Si Jun Manzo. Kasi unang-una, si Jun Manzo, former UP Fighting Maroon. So tingin ko, yun lang yung dahilan. Ay, grabe. Pero, yung Cebu, kidding aside, I know it was a blowout win, but that's one team, tulad ng Quezon City, they're like my guilty pleasure. Yeah. Meaning, a team na I look forward to watch and cover, aside from the Jensens, the Binyans. So, I'm gonna give it to Jun Manzo. Lalong-lalo na sa dami ng naigranada niya nung larong niya. And you will know no? Malalaman mo talaga sa kanya kung gaano siya kasaya sa shot niya no? Pag si Oo. Jun Manzo ang tumitira. Ikaw, Joe. I'm have to go with Hesed Gabo. Ito, walang bola-bola. I watched how you played the whole game. You were very composed even till the end. Like, you were everywhere. You were giving the assist, the defense, the points. And during the last 2 minutes, I saw it was really on you. Like, what happened is because of your decision. Like, every time you'd attack, you draw the defense, kick out, you have a lot of young shooters. And I think that's what makes you the player of the week. You really had the biggest impact for me, from the other games that I've seen. So, yeah. Pero 2 points yung sa inyo. Yung boto ko, 3 points eh. Okay, so sa April 17, mukhang tayo rin yan, Coach Christian, ano?
Friday to, no? Naka-assign ka ba nun? Yes. Oh, ako din. Naka-assign din ako. So, Siya rin, naka-assign Ay. dun. oo nga, Naka- naka-assign. Pero, naka-uniform. Naka-basketball Yes. uniform. Aha. Okay. Oo. So, okay, on April 17, that's on Friday, we will have the first Oh, sila rin pala. Sila rin. Oh, Assigned okay. rin sila. Lahat tayo nandun sa Friday. Oo. So, it's gonna be the Mindoro Tamaraws versus the Jensen Maganda Warriors. yan, Ang ganda nun. Maganda And yan. then, it's gonna be the Batangas City Tanduay-Ram Athletics versus the Bulacan Kuyas and the May Kawayan Marilao Gems versus the Manila Batang Quiapo. Parang hindi ka masaya. Ay, grabe naman. Masaya naman ako. Oo, syempre. So, ayun. So, sana abangan nyo. Tapos, Coach, sa April 18. April 18, Basilan Star Horse. First game ni First JV game Casio. ni JV Casio. Ang tabayanan niyan, obviously. And kalaban nila, no? Susubukan mag-rebalance. Ilagan Isabela Cowboys. Mhm. Okay, second season in the league, no? Last year. Medyo maingay na team yan, di ba? Ang dating team ni Kyle Tolentino At ni Joe. at ni Joe, Mhm. Marikina. Shoemasters pa rin ba sila ngayon? Big, Big Big C. Burger, Big C Burgers. Big C Burgers, okay. And kalaban, okay, ang Sambuanga Sikat. Hindi mo kilala yung coach niyan. Hindi ko kilala to. Hindi ko kilala to. Oo. Oo, pati yung isang point guard nila na napakatangkad, na Pelisilda ang pangalan. Okay. At ang posibleng dark horse ng MPBL na literal pangalan ng team nila, Valenzuela City Dark Horse. Oy, kilala ko coach yan ha. Dating, ano yan, legend sa UST yan. Si Estong Ballesteros. At saka, teammate, Tsaka ang assistant to, si June Dison. O, ano yan? Teammate, teammate ni Hesed, because one of the main guys of Valenzuela this year is Jay Collado. kaya pala Dark Horse. Kaya Okay. Kalaban, ang dating idolo, tinitingalang kuya ni Kyle Tolentino, no, si Ives Sazon of the One Bataan Rivers Kamaya Coast. Okay. So, ayan ang mga abangan natin. And that's the final buzzer for our pilot episode. Teka muna, bagong lahat. Nasiyahan ba kayo? Nakasama kami? Dapat lang, ha? Yay! Ay, bago wala sa Parang ayaw nila eh. Maraming salamat sa aming special guests, of course, Hesed Gabo and Kyle Tolentino of the Jensen Warriors at sa lahat ng nakisalo sa una nating bakbakan. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button, follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes and predictions sa comment section below. Okay. Bago ko sabihin ang ating linya, I would like to thank my wife for my hair and makeup. Okay, the season is just getting started. Hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Nakita ko yung tawa nyo. Personal yung tawa nyo. Pag kinulungan nyo, mag-ingat kayo sa akin. Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Study the game. Respect the process, Mr. Batang Quiapo. Till the next episode, once again, ako po si Mika Abesamis. I am Coach Christian Loanzon. Joe Gomez Deliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may talo, Rebanse! Rebanse! Mukhang naubusan na tayo ng oras sa Rebanse. Maraming salamat sa ating sponsor na Sports Plus, ang sports betting app na nagpapadama ng thrill at excitement. Subukan mo na ngayon at i-download ang Sports Plus. Huwag kalimutan to play responsibly. I-subscribe, i-follow, at i-share ang Rebanse sa inyong mga tropa. Hanggang sa susunod, ingat lagi at daro na!